Ayun, magandang hapon sa inyo lahat, mga kaprom-D, mga boss, mga idol. Narito muli ang inyong lingkod, si Talentadong From-D. Ngayon mga master, mga idol, meron tayong gagawin na isang istante lang na tawag nito, may gulong. So ito mga kaprom-D, yung istante natin, yan. May gulong siya pero instead na salamin ang dingding nito, cladding na ang gagamitin kasi pang lagayan ng mga bedsheet, mga ganun, mga sa kwarto ng ng client natin nagpapalagay na. Ginagawan ko na dati ng mga built-in cabinet yun, pero itong gusto niya na mga lagayan ng bedsheet ganito na ganitong para movable ba siya, may gulong. Ang purpose niyan para pag tinutulak, pag nililinis, pag naglipat ng posisyon yung niya, pwede natin ikot-ikutin. Yun ang kagandahan kapag movable yung cabinet natin. So yun ito mga master, na putol na natin mga kaprom-D, lahat yan po. Isang seat lang naman ito. Ayan. So ang sukat pala ng natin mga master, 60 ang lapad, tapos 36 yung height, tapos yung depth niya ay 18 inches lang. Parang para lang tayong gumagawa ng, alam niyo ba yung lagayan ng mga tinapay? Parang ganun lang, pero ang kaibahan nga lang nito ay cladding ang gamitin, hindi salamin. So yan, putol na lahat yan. Hindi ko lang pinakita sa inyo yung pagputol kanina kasi medyo maulan kanina. Ayan, basa pang kaya masikip yung natin, tinilo na lang yung bubong natin, di ba? Ngayon nakasaktong putol na yan at naka 45 degrees na yan. So ngayon mga master, mga kaprom-D, yung sisir ko sa inyo, yung pagbabracket nito kasi importante yung gulong natin ito. Yan. Hindi tayo basta-basta mag-bracket na lang na walang palaman. Ito may gulong tayo. Yan. So dalawang klaseng gulong yan, yung isa may preno, di ba? Dalawa walang preno, dalawa yung may preno. So yun, dahil ito, kumpleto na to, saktong putol na yan lahat, pati yung mga niyan, mga shelves, saktong putol na yan. Ang sisir ko lang sa inyo yung pagbabracket nito para paano natin gawing matibay yung papakapitin yung gulong natin dito kasi mahalaga yun pag tumatagal nating tulak-tulak, luluwag yung kapag direkta lang natin dito na itornilyo yung gulong, di ba? Or i-rebits mo naman, saglit lang napupunit itong aluminum. So ang gagawin natin, tayo ng good lumber, huwag tayong gumamit ng plyboard. Mas maganda kung may natabi kayong mga good lumber dyan, mas matibay yun, di ba? Tapos kailangan sakto lang siyang dito di sa maluwag. Yan, tama-tama lang pinasok natin kasi dito natin itutungtong yung gulong para magkaroon siya ng tatag, no? So ang ginagamit pala natin dito sa pambaba, itong portion dito mga master, gamitan natin ng, kasi itong dito lahat 1x1, pero itong pinaka-base natin, gamitan natin siya ng 1x2 o kaya 1x3. Huwag tayong gumamit ng 1x1 kasi pwedeng lumundo ito, mahina to pagka nilagyan ng maraming di ba, lulundo yung natin. So pwedeng kasi sliding to natin dito, di ba? May sliding yung pinto natin, hindi swing kasi babangga ito sa kama at tawag dito yung bed niya, babangga pag binubuksan. So ang ginawang sliding natin. So yun, kailangan nating kapalan ito nasa base natin para pag yung slide natin hindi siya lulundo. Kasi ang salamin, ang pinto nito ay salamin. Kapag 1x1, lulundo yung natin, walang tibay, di ba? So pwedeng matanggal yung sliding natin. So gamitan natin siya ng 1x2, ito matibay na to pag ganyan nakatagilid. Or 1x3 or 1x4, di ba? Basta palakihan natin palakihan. Pero okay na itong 1x2 para sa akin kasi hindi naman galakihan itong istante. 5 feet lang naman. So yan, pa-bracket na tayo. Ilagay natin itong kahoy. Kailangan yung 4 na corner, lagyan natin kahoy. Tapos bago natin ilagay itong bracket. So, yan. Isabay na natin siya sa para pag rivets natin, kasama na siya. Pwede
Pwede rivets, pwede itornilyo. Nasa inyo mga master. Pero sa akin, rivets na lang kasi ano ilalagay nga ito, mga damit. E pag ito tornilyo natin, pwedeng mga lawang, di ba? Pagkalawangan yung damit natin. So, ganyan lang. Eh kung pwede nyo naman itong asimbulin, pagka kinabit ninyo, pwede rin, di ba? O, ano natin. Mas maganda kung naka-assemble, pero ano na, nakikabit ko itong isa. Pero ihabol natin. Push lang natin, ha? Para may idea lang kayo. Ayan, mga kapunumdi, ganitong gagawin natin, oh. Masyado tayo excited ka na, hindi natin naisip na maganda pagka ganito. Nakakatulong, may tibay na katornilyo, di ba? Or ipako. Mas maganda ka nakatornilyo. Yan, lagay natin. Huwag tayong puro kahoy din gamitin natin. Kasi ang aluminum, nakakatulong din yan kapag tawag dito, alam mo, pag inaanay, di ba? Or nabubulok. Hindi mayroon ka pang suporta na bracket sa aluminum, di ba? O yan, ganyan. Yan. Dito lang naman to sa portion na may lagyan natin ng gulong, yun na lagyan natin ng kahoy, yung palaman. Ha? Yan. So hindi na matanggal yun, matatak na yun. Yan, lagay natin tong kahoy. Yan, kahoy, bracket, doble. Yeah? Sa ganung paraan, hindi niluluwag yung gulong natin. Hindi basta-basta lalo na pag laging ginagalaw. Yan. Yan. So yung kulang pala yung natin, dapat ginamit pala natin dito, 8. So magputol ka po ng kahoy pala, mga master, kinulang tayo na kulang sa compute. So 4 pala kailangan na bracket kailangan natin. Push muna. Ayan, ito na ang dinagdag nating gawa mga master. Putol yung video natin. Pero di tayo iwasan yung magkamali tayo bilang. So ganun pa rin. Importante yung makumpleto natin. So 4 na corner yung lagyan kasi natin. Yan, sa ganitong paraan, nantibay na ng natin, di ba? Kabinet natin kahit na oras-oras magtulak yung may-ari, maglinis ng bahay, di ba? Lagay natin bracket. Sagad-sagad lang natin kasi yung kahoy natin saktong-sakto eh. Yan. So, simbulin na natin ito. So, ito pahalang mga master, meron ko nilagay yung bracket dito kasi meron ditong pahalang sa gitna para purpose yun, para tumibay yung cladding natin kasi alam naman yung cladding ano yun eh, luyat yun eh, mahina, diba? Para iwas lundo pag dinamihan na ng tawag ito, karga. So, ilagay muna natin itong isa. Yan, pag ganyan. Diretso rivets na lang to. Hanapin lang natin yung lapat ng aluminum.
Yung pag-assemble ng baba, taas, pareho lang. Kaya lang magkaiba lang sila na ano, kasi 1 by 2 yung baba. 1 by 1 yung pang-ibabaw natin. Yun lang, gadali, di ba? Oh. Kahit na single bracket lang siya, matibay na, di ba? Oh. Dahil yung kahoy na kakatulong dyan. Hindi siya papalag. So, ilagay natin itong pahalang na 1 by 2. Yan. Bago natin ito ilagay itong habang wala pang rivets. Yan. Yan. Parang nag-solve lang tayo ng puzzle nito pag ganito mga master, di ba? Basta sakto yung putol natin at yung bracket natin, alam natin kung saan tayo magbabracket. Dahil na lang yun. Bila. Ganun lang kadali, di ba? Pag nagputol tayo ng saktuhan kahit na ano mga master, alam po, 1 by 2, itong gitna natin, magbawas tayo na ano yan, 2 inches kasi uno-uno, di ba? Para hindi na tayo pa baklas-baklas ng aluminum, saktong putol na agad. Yan, di ba? Oh, lapat na lapat yung pagkakatumisa natin. So yan, ganun lang naman mga master yan. Mamaya, babrakitan muna natin lahat yan para maipakita ko sa inyo pag hanggang sa pagka na-assemble na lahat. Ano? Abangan nyo lahat. Mamaya. Ayan mga idol, kumpleto na tayo sa bracket. Ngayon i-assemble na natin yan. At may mga abang-abang na bracket na. So ito yung pang-ibabaw natin. Ayan. Ito pang-ibabaw. Ayan, naka-bracket na rin yan. Ayan. Saka ito yung pang-ilalim natin na 1 by 2. Ayan, naka-abang na lahat ng bracket. So ngayon, i-assemble na lang natin. Ito may abang na rin. Oh. May mga purpose yan kung anong mga bracket yan. Makikita nyo pag na-assemble na. So tuloy-tuloy lang ang symbol natin. Parang nagano lang tayo mga kaloy, dito parang lang tayo nito puzzle. So kaya kailangan lang alam natin kung ano yung alin yung iabang natin, lalo na pag ganito may mga sliding pinto. Lagi natin iabang yun pag bracket tayo. Kaya kung tingnan mo, akala mo saan yung mga purpose sa bracket na yan. Pero pag na-assemble mo, makita mo yan. Makita nyo yan. Purpose ng mga bracket na yan. Kaya ito yung pang-patayo natin. So yan, iba ang bracket dito sa harap. Iba yung bracket dito sa... Yan. Pang-side itong ano na to. Kaya masir, nakaprogram yung ano natin dito. Utak natin. Kasi kapag hindi naka-program yan, isa-isahin natin pag ano yan, tapos pag assemble, baklas na naman, di ba? Dito sa drawing pa lang, makikita na natin kung anong kalalabasan ng ginagawa natin, di ba? Putol-putulin muna natin lahat. So, yun ang, ayan o, magkaiba yung bracket dito.
Kasi dito yung sliding na nakatapat itong portion ito, dito yung likod. So, pantayin dyan, ito yung may sliding dito. Makikita mo maya yan. Yan, kailangan hindi siya magkasalisi. Kung ito yung kailangan itapat natin. So yan, pag ganyan. Kasi pag nagkasalisi yan, baklas na naman tayo. Kaya pag ganyan yan. Mali tayo ng pag-fix dito. So pag inasimbol natin, mali, butas-butas na yung aluminum natin pagka hindi natin pinagtatapat. Diba? Yan, tuloy-tuloy natin video na yung masir hanggang sa dulo para lubos yung maunawaan. Doon lang naman tayo nagputol-putol kayo na sa pagbabracket kasi masyadong mahaba na yan kapag ito tuloy-tuloy natin. So ito, tuloy-tuloy na natin ito. Lagi siya nakaabang yung mga bracket natin kung saan siya pupwesto. Ganyan yan, magkatapat yan, di ba? Oh. Yan, ganyan. Ito may ibang dito yung sliding, ito yung likod. So yung mga bracket na yan, kasi yung sa gitna, mayroon din yung support na aluminum para hindi rin luludo. Ayan, nakaabang na rin yan. So ngayon, sayang yung rivets. Simbol na tayo doon sa kunin natin yung, ito yung baba. Kunin natin yung pambaba. 1/2. Mas maganda yung sa ibabaw mo tayo mag-una kasi mas magaan kung 1/2 pang ibabaw. So ito yung hanapin natin pang ibabaw. Itong portion na ito yung ibabaw kasi dito tayo mag-rivets sa bandang ilalim para hindi kita yung rivets. Yan. Pareho lang naman ang distansya nito mga master. Hati lang yan. Kaya lang mas maganda yung pag nag-rivets tayo na may tago natin yung mga rivets. Diba? Kasi pangit yan pag naglutangan yung mga rivets natin, masasalak yung pag naglilinis ng diba? Maganda yun na nasilalim nakaposisyon yung rivets natin. Ay hindi siya expose sa mata. Napunta sa labas ng rivets. Mahirap talaga magtrabaho na magdaldal. Ayan. Dito pala yung sorry. Talaga maka-distract talaga mga master pag gumagawa tayo na magdadaldal. Minsan nawala tayo sa konsentrasyon. Sa anumang bagay, basta magsasalita ka, nakaka-distract, kaya bawal nga. Pag nag-drive ka, bawal ka magsalita, di ba? Drive na lang yun. Lalo pa kaya itong gagawa tayo ng ganito. Pero part ng buhay natin yan mga master kasi yung buhay natin masyado malungkot kapag masyado tayo seryoso. Tanda tayo bigla. O yan. Ganun lang yan. Lagyan natin linisin din. Tapos kabit natin tong para sa kanan. Yan. Yan abang-abang na yan. So kabit muna natin tong patayo rin. Ayan yung kailangan magtapat ito. Ayan, pag ganyan yan, tapat na yung natin, itong pailalim, dito tayo magre-rivets mamaya. So, huwag natin kalimutan mo wag muna natin i-fix yan, kabit muna natin yung
palang natin sa itong tatlo na to. Yan, dito yung 1 by 1 sa dulo. Yan, kasi pagka i-rivets natin agad yan, kapag pinulak natin, madispalingado, di ba? Kabit natin itong nasa gitna. Yan naman yan. Kasi lahat naman yan, saktong sukat na natin yan. Dito sa bandang harap, nilagay ko 1 by 2 para titibay rin, makadagdag tibay rin ito. Pwede rin mo 1 by 1 dito. Pero retaso na kasi ito, may anong kulang din kasi 1 by 1 ko, kaya sinasama ko na yung 1 by 2. Ayan. Ganyan na, saka natin i-rivets to para nakapix na siya. Kasi pag ni-rivets natin ito mga master, batakin natin dito, luluwag yung mga rivets natin. O di hihina na yung trabaho natin, ha? Saka hindi lang hina yung tumbukan, magngingitian. Yung pangit nung pagka ano. Unti na natin na buo. Yan. Bracket ko kasi dito mga master, pinagkasya ko, wala. Hindi siya maluwag sa ano kasi mas maganda yung sigo rin yung bracket natin. Nakatulong yun sa tibay. Kaya minuto pa. 22 minutes. Kaya pa yan. Long video na to. Long video. Dito sa gitna. Dalawa-dalawahin na natin. Butas. Parang bilis. Plastaran ng maayos mga master. Para makabuelo tayo. Pag ganyan natin. Yan. Diba? Ikot, wala sa posisyon. Mas maganda, nakatayo. Yan, ganyan. Hanapin natin yung pabor natin. Yan. Yan, pabor na pabor. So, 24 minutes. So, meron pa natin tira. Kaya pa yan.
Ganyan lang kagaya yung mga kaprom D. Sa mga veterano na dyan, alam na nila yung ano rito, pero basic na lang ito kapag mahaba na experience mo sa pag-aluminum, di ba? Para lang naman ito sa mga kulang pa kaalaman, di ba? Ang purpose ito yung paano tumibay, kasi marami ring marunong na madali yung trabaho. Pag minamadali natin yung trabaho, siyempre, mabilis yung ano doon, di ba? Ang ano doon, yung tibay. Yun ang ano, kahit na gaano natin kagaling, kung ang trabaho naman natin, gusto madalian, so hindi rin maganda yun. Hindi rin satisfied yung nagpapagawa, di ba? Kailangan pag gumagawa tayo dito, huwag nating sabihin na, wala na tayong gagawin pagka, ano, di ba? Wala re-repairin. Kasi kung tutuusin talaga mga master, mahirap din mag-repair talaga. Kahit nasabihin mong 15 years, di sulit na yung may-ari dito pag ginagawa ito nung umabot ng 15 years bago masira, di ba? Hindi kayo 2 taon lang, 3 taon, wasak na yung gulong natin. Ayun, di ba? Saka humanap tayo ng gulong na mas matibay rin. Yan. Yan yung pambaba natin. Naikabit na natin, di ba? Sakto lang. Para lang na nag-ano ng pattern, puzzle. Yan. So, kompleto na yan. Simple na yan, di ba? Ganun lang kadali. O, yan. Kompleto na. So, ito yung mga purpose ito, yung may gitna. Kasi yung cladding natin dito, itatapal natin dyan. So, hindi na siya lulundo kasi kompleto sa support, di ba? Ayan, yan ang likod. So, pasilip ko na sa inyo mga master. O. Di ba? O, ito. Dito yung sliding natin. Kita nyo? Yan. Ayan, purpose niya, nakaurong ito, nakalubog itong ano nito. Hindi siya pantay dito. Di ba? Ito dito yung sliding natin sa ano. Ginawa ko ano media para hindi talaga, walang sabit talaga pag nag-slide. Mas maganda kung nalubog siya ng konti. Huwag naman masyadong malaki. Mga ano media, tama na yun. Saka bukas, yun ang abangan ninyo kasi yung pagpasasalpak ng sliding, ay yung cladding at saka yung ano nito, yung sliding. Kasi ang sliding gagawin ko nito, kakaiba. 798 series na screen premium gagamitin natin at saka meron ako mga ibang accessories doon na hindi para doon pero ginagamit, ina-apply ko rito para maganda yung trabaho natin. So yun yung abangan nyo bukas. No? So hanggang dito na lang itong video mga kaloy. Sana panoorin nyo hanggang dulo at kung mayroon man kayong katanungan, comment lang para handa ko kayo, mabigyan ko kayo ng kalinawan kung ano man ang mga
katanungan ninyo. So yun, hanggang dito na lang ito mga kalay, mga maser, mga kapromdi. Muli, nagpapaalam ang inyong lingkod, si Promdi Talentado. Bye-bye sa inyo lahat yan, and God bless us all.